dear beloved, Boss Mike Cervera. Oh, ano sabi din Boss Mike? Oh, sabi ni Mike Defensor, mga kababayan ko, hindi pwedeng patahimikin si Saldico. Eto na. Ano man ang issue sa pagkakadakip kay Saldico, isa lang ang malinaw. Dapat siyang protektahan ng ating pamahalaan. O, bakit hindi ba? Bakit? Dahil ang kanyang seguridad ay seguridad din ng katotohanan. O, kita nyo? Kapag siya ay napatahimik, damay ang ebidensyang maglalantad sa malawakang korupsyon sa bansa. Si Mike Defensor, kala mo talaga totoo-totoo, no? Huwag nating hayaang mabaon sa limot ang ebidensya. Si Saldico ang susi sa usapin ng malawakang korupsyon na dapat nating tutukan. Magsalita ka naman para kay Sara. Ako sasang-ayon na talagang si Martin Romualdez tuloy, si Saldico ang susi. Pero, bakit nakatutok lang kayo? Kay Saldico tsaka kay Martin. Bakit kay Sara hindi kayo tumutok? Diba? Magsalita kayo patungkol kay Sara Duterte sa mga ninakaw niya na confidential fund. Mga kababayan ko, tignan nyo ho. Ito nasa na yun? Pasok. Ayon naman sa isang abogadong dating nasa gobyerno, sa PACC na wala namang nagawa ito, mga kababayan, pakinggan ho natin. Nahuli daw si Saldico sa Czech Republic. Wrong spelling pa, walang H. Mga kababayan ko, mali-mali pa spelling ni Greco. Laging ganito ito no? Oo, laging mali-mali spelling kasi nakakahiya ho. Naturingan ka, opisyal ng gobyerno dati, isa kang abogado, tapos mali-mali spelling mo. Applicable lang yan na unawain kung si Mike Cervera ang nagkamali. Kasi isa lang akong hamak na barbero. Sige, pagbigyan na natin. Eto ho, walang H, yung check niya. Congratulations, kinongratulate si Mr. President. Tanong lang, bakit yung malayo, eto ng kabobohan, mga kababayan ko. Eto na ho yung kabobohan. Tanong lang, bakit yung malayo nahuhuli nyo? Yung nandito na ayaw, yung nandito na ayaw hulihin, ano ba yun? Pati ho yung grammar, Tagalog na lang, mali-mali pa. Mga kababayan, Tagalog na lang, mali-mali pa. Mga kababayan ko. Sabi rito, bakit yung malayo nahuhuli nyo? Yung nandito na ayaw, anong ayaw? Yung nandito, ibig niya sigurong sabihin, dapat huli, yung nandito, ayaw hulihin. Dapat wala yung na. Kasi namamaliho yung grammar. Tagalog na lang eh. Diba, mga kababayan ko? Yan. Yung nandito, ayaw hulihin. Tanggalin mo yung Greco. Tatanga-tanga ka. Ngayon, eto na. Dapat hulihin lahat. Tama naman. Ang batas dapat patas. Tama naman. Huwag selective justice. Tama naman. Palakasan lang ang ibig sabihin niyan. Ay bakit? Ang tanong ko sa inyo. Nung panahon mo, sino nahuli mo? Nung panahon mo, sino ang napakulong mo? Di ba namili ka lang? Sinasabi ko kasi nila na ganyang palakasan, namimili lang, panahon ho ni Digong, panahon nila yan. Kasi sa panahon ni Pangulong Bongbong, walang sinisino. Paano ko nasabi?
Si ano nga ho eh. 'Di ba? Si Martin Romualdez pinanggigigilan na eh. 'Di ba mga kababayan? Pinanggigigilan eh. Gusto ng pakulong ni Manong Bongbong ko eh. Mga kababayan, no, eto, meron pang isang kabubuhan. No. Dami nilang bobo. Ayan, basahin nyo. Si anak. Ang tatanga talaga mga kababayan ko. Basta DDS, ang tatanga. Ni-repost mga kababayan ho, yung pong pinost ni Manong Bongbong. Tapos sabi ni Maharli ka na naman na bobo, tatanga-tanga. Fake news daw si Pangulong Bongbong. Tanga-tanga. Fake news si Pangulong Bongbong. Kita mo, pahiya na naman si Maharlika. Kung di ba naman tanga talaga. Fake news si Marcos Jr. Hindi totoong nahuli ng Marcos Bangag Jr. admin si Saldico. Bakit? May sinabi ba na si Pangulong Bongbong, administrasyon niya, yung nakahuli? Isipin nyo mga kababayan ko, kailan ho sinabi ni Manong Bongbong na nahuli ng kanyang gobyerno si Saldico? Ako ho mga kababayan, ilang kahapon, mula kahapon, meron ho ba ako sinabi na sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyerno niya ang humuli? Sige nga mga kababayan, sige nga. Kayo mga kababayan ko, isipin nyo maigi. Sinabi ba natin na ang nanghuli ay gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Ay, napakaliwanag ho ito, ikitignan nyo. Dito na lang nahuli na si Saldico. Basahin natin. Kung totoo yung sinasabi na itong tatanga-tangang Maharlikang may nanaampukay. Basahin nun natin kung totoo yung sinasabi ni Maharlikang nagnanaampukengkeng. Eto na. Nahuli na si Saldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Sinabi ba ni Pangulo na siya yung humuli? Gobyerno niya yung humuli? Sila John Vic yung humuli? Wale! Ito pa, dagdagan pa natin, baka nasa dulo. We are in close coordination with Czech government to ensure that all legal process are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Nasaan yung nakalagay na hinuli ni Pangulo? Alam nyo, meron lang talagang masabi tong mga tatanga-tanga na to eh. Alam nyo yon, ginagawa kasi nilang bobo yung mga DDS eh. Alam naman naming bobo na yan eh. Kaya nga ho, may kanta tayo dyan eh. Doon sa aming barangay ay may salitang naimbento. Salitang kabaliktaran, linisin nyo yung mga tenga nyo, mga DDS kayo. Sinabing DDS, ang ibig sabihin ay bobo. Ay, nako, mga kababayan. Dito na tayo sa ating matinding talakayin, mga kababayan. Ito hong pagbubukas, yung pirma ho ng mga DDS senators na hindi po nila ginagawa. Para ho maumpisan at masilip na, maaral na sana nila at managot na ho ang dapat managot dahil nga po dapat na ho itong mabuksan. Pasok! Official flood control report ng Senate Blue Ribbon Committee nakakuha pa raw ng 6 na pirma. Ayon ho yan kay SP Pro Tempore Ping Lacson. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Ito na, partial flood control report ng Blue Ribbon Committee. Nakakuha ng 6 na pirma ayon kay SP Pro Tempore Lacson. Oo, taga Baguio.
Alwin, makinig. Alexander the Great. Pasok. Umabot na sa 6 na pirma ayon kay SP Pro Tempore Ping Lacson ang bilang na inisyal na pirmang kanilang naliko sa Senate Blue Ribbon Committee para sa kanilang partial flood control report. Noong nakaraang buwan, maaalalang nasa 4 na senador pa lang ang siyang pumipirma rito, kung saan si Lacson mismo ang nanguna rito na siyang sinundan naman ni na Senadora Risa Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan at maging ni Senator Bam Aquino. Di ba kayo nakakahalata? Bakit ayaw pumirma ng mga naghahanap ng katotohanan? Yung bang nagmamadali na dapat may mapanagot daw? Sige nga ho, paki-explain nga ho. Bakit ho itong mga DDS senators hindi ho nababanggit sa mga pumirma? Para ho sana maumpisan na itong report patungkol ho rito sa flood control scam. Yun ho, ito nakakapagtaka eh. Ito hong mga DDS senators, lagi hong bida-bida, lagi hong naghahanap ng accountability. Ano na daw ang nangyari? Pero bakit ayaw nyong pirmahan para mabuksan na itong report na ito, ito hong partial flood control report, nang matalakay na't malaman na natin kung ano talaga nilalaman? Nakaw! Diba? Yan yun, mga kababayan, nakakapagtaka talaga. Bakit? Bakit hindi pumirma si Marcoleta? Yan ho, bida-bida eh. Bakit hindi pumirma itong si Robin Padilla? Di ba gusto niya accountability daw? Kailangan daw may managot. Bakit ayaw pumirma ho? Neto namang sila Bongo. Bakit ayaw pumirma ho? Nila Cayetano. Di ba kayo nagtataka? Bakit ayaw pumirma nang masilip na natin, nang malaman na natin kung ano ang nilalaman ng report na yan? Pumapabor ba yan sa mga nasasangkot, sa mga flood control scammer, sa mga kontraktor, kay Chis Escudero, kay Martin Romualdez, kay Saldico, at marami pang iba? Ano? Yun ho, nakakapagtaka dyan, mga kababayan ko. Sipin nyo maigi. Ayaw pirman eh. Di ba? Sana, kapag gusto ko itong malaman kung ano talagang nilalaman nito at malaman na rin ng taong bayan kung sino ang mananagot, pirma na kagad. Tama, mali. Samantalang dalawang senador na nadagdag mula sa listahan ay sina Senate President Tito Soto at maging Vice Chairman ng komite na si Senator Wintulfo. Kita nyo, nasaan ho ang mga DDS senators? Ayaw nyo pang pumirma, konti na lang. Pirma na kayo, inang mga hayop na to, ayaw pumirma eh. Tuloy. Ibang pa nga rito, ibinahagi rin ng senador na may 2 pang senador ang nagbahagi ng kanilang kahandaan na pirmahan nito. Sa kabilang banda, ginit naman ng senador na hindi siya kailanman magmamakaawa sa mga miyembro ng Blue Ribbon Committee na pirmahan nito. Kita nyo, hindi daw magmamakaawa ang Ping Lacson para pirmahan. Ang kakapal ng mga mukha, no? Gusto, mga kababayan, ng resulta at magkaroon ng accountability, may managot, pero hindi naman nakikipag-coordinate. Hindi naman ho nakikipag-participate. Kita nyo? Paano ang gagawin ng Blue Ribbon Committee Chairman yan? Di ba? Di ba? Jade Aguirre. Live na live tayo kanina pa, Ronnie D. Guzman. Di ba, Maring Rain? Bakit tato? Ayaw eh. Sabi tuloy ni Ping Lacson, hindi ako magmamakaawa sa inyo, mga inang-ina nyo. Di ba? Masyado kayong paimportanting mga tsinador. Masyado kayong paimportante para kayong si Sara Duterte. Lahat na lang, mga kababayan, ginagawan ng issue. Di ba? Sabi ni Ping Lacson, may mga senador na
kinausap na kapwa senador kaya ayaw magsipirma. Grabe, no? Nag-recruit sila. Pagpapakita nga na respeto sa kanilang sariling desisyon, bagamat anya sinabi raw ni Soto na tutulungan siya nito na kumbinsihin ng ilan. Sa ngayon, nananatili muna suspendido ang anumang flood control hearing habang hindi pa na-sponsoran sa plenaryo ang kanilang partial committee report. Kita nyo, mga kababayan ko, bakit? Bakit nyo pinagkakaitig? Sabi nyo, gusto nyo malaman ng katotohanan. Tapos ngayon, puta, hina-high blood ako eh. Pagka ganito mga kababayan na usapin, parang gusto kong pumunta ng Senado at mag-rally mag-isa eh. Di ba mga kababayan ko, baunang ko ng maganda-gandang piluka si Marcoleta nang hindi mukhang tuyot na tuyot yung buhok niya. Piluka pala, piluka. Di ba mga kababayan ko? Oh. At gupitan ko na rin yung bigote ni Robin Padilla. Kakapal na mga mukha na itong mga ito. Pinagkakaito yung katotohanan para sa sambayan ng Pilipino. O, tignan nyo. Tahasan pa ho talaga itong mahabang baba na talagang ayaw pumirma. Kala ko ba gusto nyo ng ganire? Eto na. Sir Amy Marcos. Sabi din Sir Mike, madidiinan nga yung mga DDS senators pag nag-sign sila. Wala. Kahit na. Diba? Abay, ibig sabihin ba pinagtatakpan nila yung mga kapwa nila DDS? Sabi ni Jan Angeles, kakain na kami. Kakain na ba tayo? Pabili ka ng Coke Zero. Eto na mga kababayan, pakinggan natin ang pahayag ng nagngangalang Amy Marcos. Dahil itong si Senator Amy Marcos, presidential sister, ay sigurado raw na hindi siya pipirma doon sa partial report ng Blue Ribbon Panel. May naman ang usapin ng flood control anomalies. Kita nyo? Kung di ba namang gaga talaga tong si Amy Marcos, mga kababayan, kung di ba namang gaga? Bakit pinagkakait ni Amy talagang tahasan na hindi pa raw siya pipirma? Nakuha nyo, mga kababayan? Nakuha nyo? Parehas tayo, Tato, nagugutom na rin ako. Pero tingnan nyo, mga kababayan, itong mahabang baba, sa kanya mismo galing na hindi raw siya pipirma para mabuksan na kung ano nilalaman ng report na yan at malaman kung anong katotohanan ng sa ganon. Maliwanagan ang maraming taong bayan na nagtatanong kung saan ba talaga napunta, kung ano ba talaga totoo. O kung sino yung mga mananagot sa mga nawawalang mga kwarta na ginamit sa mga ghost project. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Saan napunta? Di parang sinasabi ng mga DDS senators, wala na, hindi nyo na malalaman kung saan napunta yan. Hindi kami pipirma baka natatakot sila. Natatakot sila na mabuksan yan, baka ang madidiin, yung pong si Digong. Baka ang madiin, dahil si Sara may insertion, si Baste at saka si Pulong ay may 52 billion, baka nando doon sa report na yon. Mga kababayan ko, ang Pangulo, nilaglag na nga si Martin Romualdez, pinsan niya yun. Di ba? Wala na siyang pakialam. Dahil ginawa mo yan, pangatawanan mo, panagutan mo. Pero mga kababayan, ang nakakapagtaka nga, bakit etong mga DDS senator ayaw nilang pirmahan, ayaw nilang makiisa? Bakit? Anong meron? Mukhang meron pasabog na malupit ito. Mukhang meron bomba na malalaman ng taong bayan na maaari po na ikasira na naman ng mga Duterte. Tama? Hindi kaya ganon? Sana mapanaginipan natin yan mamaya. No, tingin ko mga kababayan delikado.
delikado ang mga Duterte, mukhang sangkot, ano? Mukhang sangkot. Ito hong mga kongresista na mga namimigay ng mga pera sa mga senador. Ito hong mga proponent nila. Ito hong mga kongresista na nangongontrata ng mga proyekto, baka ho kasali riyan. Kaya magkakasabit-sabit sila. Nakuha nyo? Magkakasabit-sabit. Nako, yari na mga kababayan ko. Nagdidelikado talaga si Sara Duterte at mga kampo ni Duterte. Ito ho, ang liwanag Inaayawan ho Inaayawan. Lalo pong si Senator Amy Marcos, presidential sister, ay sigurado raw na hindi siya pipirma doon sa partial report ng Blue Ribbon Panel. Kaugnay naman ang usapin ng flood control anomalies. Yan. Balita, si Bombo Angelo-Ganan. Guilty ang ayaw pumirma. Kasang sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi siya pipirma sa Nako. partial report ng Senate Blue Ribbon Committee Nako. kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects Oh. ng pamahalaan. Alam nyo mga kababayan, na panaginipan ko yan sa panaginip ko si Manang Amy daw, marami daw mga flood control din Tuloy. Iginiit ng senadora na kulang umano ang isinasagawang investigasyon ng komite. Ah. Lalo na ang mga dapat sana'y umano'y sumasailalim sa pagtatanong at iniimbestigahan na itinuturo ng mga testigo sa pagdinig. Ayon kay Marcos, makukumbinsi lamang aniya siya na pumirma sa nasabing partial report kung magkakaroon ng buong investigasyon ng komite. Nako, daming dahilan. Paano natin malalaman yan? Ito naman si Manang Amy. Ginutom mo lang ako Mga kababayan talagang hindi ko na kaya yung gutom ko. Alam nyo naman, hindi ko kayang walang kasabay si Jen Angeles. Kaya kakain muna kami, babalik na lang ako kumaya-maya. Muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike Severa.